May mga pagkakataon na ang taong minahal at pinagkatiwalaan natin ng buong buo ang siya palang sisira sa ating pagkatao. Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang isa na namang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Taong 2004 nang lisanin ni Noela Rukundo ang Burundi, isang bansa na matatagpuan sa Afrika. Napakahirap ng buhay nila roon. Mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang 5 anak mula noong nasawi ang kanyang asawa. Bilang isang ina ay nais niyang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. At alam niya na hindi ito mangyayari kung mananatili sila roon. Kaya naman naglakas loob siyang makipagsapalaran sa ibang bansa bilang isang refugee. Napadpad siya sa Australia kasama ang kanyang mga anak. Mabilis naman siyang nakahanap ng maayos na trabaho at tirahan, sa tulong na rin ng ahensya ng gobyerno. Naging mabait at matulungin rin ang mga tao sa kanya kaya naman hindi na sila nahirapan ang kanyang mga anak na mamuhay sa bago nilang tahanan. Napakalaki rin ang pasasalamat ni Noela sa mga taong tumulong sa kanila. Madalas rin siyang bumibisita sa nasabing ahensya para magpasalamat. At doon nga ay nakilala niya si Balenga Kalala, 39 na taong gulang at isa ring refugee mula naman sa Democratic Republic of Congo. Matagal na pala siyang naninirahan sa Australia kaya sanay na siya magsalita ng Ingles. Tinuruan niya si Noela kung paano magsalita ng Ingles. Sa palagiang pagkikita at pag-uusap nilang dalawa ay unti-unti nang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Doon nadiskubre ni Noela na isa palang balo si Kalala. Noong atakihin daw ng mga rebelde ang kanilang maliit na bayan ay nasawi ang kanyang asawa at anak. Noong nangyari iyon ay napagpasyahan niyang lisanin ang lugar na iyon upang makalimot at magkaroon ng bagong pamilya. Noong una ay wala ng plano pang mag-asawa si Noela. Gusto niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga bata. Subalit nang makilala niya si Kalala ay nagbago ang lahat dahil malambing, masayahin at maalalahanin ito. Kaya tuluyan ang nahulog ang loob niya rito. Maluwag naman sa puso ang naging pagtanggap ni Kalala sa sitwasyon ni Noela. Minahal na rin ito ang kanyang mga anak. Dahil mahal nila ang isa't isa ay nagdesisyon silang magsama sa iisang bubong. Nang mga sumunod na taon ay nabiyayaan sila ng 3 pang mga anak. Dahil may maayos na trabaho si Kalala kaya wala naman silang naging problema sa mga gastusin. Subalit sa pagdaan ng maraming taon ay mas nakilala pa nila ang isa't isa. Nadiskubre ni Noela ang hindi magandang pag-uugali ng kanyang asawa. Kapag umuwi ito galing sa kanyang trabaho ay palaging mainit ang ulo nito. Madalas itong sumigaw at magalit kahit sa napakaliit na pagkakamali lamang. May mga pagkakataon rin na nagagawa niyang pagbuhatan ng kamay si Noela. Subalit makalipas ng ilang oras ay parang isa na namang maamong tupa si Kalala dahil susuyuin at lalambingin niya ang kanyang asawa upang hingiin ng kapatawaran nito. Dahil mahal ni Noela ang kanyang asawa ay pinapatawad niya ito. Iniisip niya rin ang kapakanan ng kanilang mga anak, kaya hanggat maaari ay titiisin niya ang hirap para sa mga ito. Si Noela ay pinalaki ng kanyang stepmother. Kahit malayo siya rito ay nagagawa niya pa rin itong kumustahin sa pamamagitan ng pagtawag o video call. Madalas rin niyang nakakausap ang kanyang mga kamag-anak na nasa Africa, kaya updated pa rin siya sa mga pangyayari doon. Ngunit isang araw ay nakatanggap siya ng hindi magandang balita. Ayon sa kanyang mga kamag-anak ay pumanaw na ang kanyang stepmother dahil sa karamdaman nito. Dahil itinuturing niya ito na parang tunay niyang ina, kaya nais niyang bumalik sa kanyang bansa upang mamaalam rito. Mag-isa lamang siyang uuwi dahil may mga kailangang tapusin sa trabaho ang kanyang asawa, kaya hindi siya masasamahan nito. Mula sa Australia ay lumipad siya patungong Burundi. Malungkot siya dahil sa mga pangyayari. Panay naman ang tawag sa kanya ng kanyang asawa upang kumustahin siya at alamin kung nasaan na siya. Maliit lamang ang bahay nila sa Burundi, kaya napagpasyahan niyang mag-check-in sa hotel. Nang matapos ang libing ng kanyang stepmother ay kaagad siyang bumalik sa hotel dahil na rin sa pinagsama-samang stress, pagod at pagkawalay sa kanyang mga anak, kaya gusto niya na sanang magpahinga.
Muli na naman siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa. Kaagad niya naman itong sinagot. Sa tono ng pananalita ng kanyang asawa ay nababatid niya ang pag-aalala nito. Nagdadalamhati siya noon kaya malaki ang pasasalamat niya dahil pakiramdam niya ay naroon ang kanyang asawa kahit nasa malayo ito. Tinanong siya nito kung ano raw ang kanyang gagawin. Sinabi niya rito na gusto niya nang matulog para makapagpahinga siya. Ngunit ayon sa kanyang asawa ay masyado pa raw maaga para matulog. Bakit hindi raw muna siya lumabas para magpahangin? Upang maibsan ang pag-aalala ng kanyang asawa ay sinabi niya rito na pupunta siya sa labas para magpahangin. Wala siyang kaalam-alam na ito na pala ang magiging simula ng masalimuot na karanasan. Ilang minuto pa lamang mula nang maglakad-lakad siya sa labas ng hotel ay napansin niya na ang lalaking papalapit sa kanya. Dahil sa mabilis na pangyayari ay hindi na siya nakaiwas. Naramdaman niya na lamang na may nakatutok sa kanyang tagiliran. Sinabi ng lalaki na sumama siya ng tahimik kung ayaw niyang masaktan. Dahil sa takot ni Noela kaya ginawa niya ang sinabi nito. Naglakad sila patungo sa kalsada kung saan nakaabang ang isang sasakyan at naroon pa ang tatlong kasamahan nito. Pinaupo siya ng mga ito sa likod sa pagitan ng dalawang armadong mga lalaki. Piniringan nila ang kanyang mga mata bago sila tuluyang umalis. Nang tumigil ang sasakyan ay pinababa siya ng mga ito sa isang bakanteng gusali. Hindi pa nakontento ang mga ito dahil itinali ang kanyang mga kamay sa upuan. Maya-maya, narinig niya na may tumawag sa cellphone ng isa sa mga lalaki. Pero bago sagutin ang tawag na iyon ay tinanong siya nito. Anong ginawa mo sa lalaking ito? Bakit gustong-gusto kanyang mawala sa mundo? Laking gulat niya sa tanong ng lalaki at agad naman siyang sumagot. Ha? Sinong lalaki? Wala naman akong kaaway. Muling sumagot ang lalaki at ang mga salitang sinabi nito ang nagpaluha sa kanya. Sino pa? Di yung asawa mo? Sumigaw si Noela. Sinabi niya na hindi yun totoo. Nagsisinungaling lamang sila dahil hinding-hindi yun magagawa ng kanyang asawa. Ipinamukha naman sa kanya ng lalaki ang masakit na katotohanan. May tinawagan ang lalaki sa kanyang cellphone. Naka-loudspeaker ito. Tahimik lamang silang naghihintay na sagutin ang tawag. Hindi makapaniwala si Noela nang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Hindi siya maaaring magkamali dahil boses yon ng kanyang asawa. Sinabi ng lalaki na nadispatcha na nila si Noela. Inutusan niya rin si Kalala na ipadala na ang pera na napagkasunduan nila. Alam ni Noela na hanggang doon na lamang siya. Wala nang magliligtas sa kanya. Unti-unti niya nang tinanggap na marahil ayun na ang kanyang kapalaran. Tiningnan siya ng lalaki at lumapit ito sa kanya. Sinabi nitong wala raw silang balak na saktan si Noela. Dahil mayroon daw silang prinsipyo. Hindi raw sila nananakit ng bata at babae. Tinanong rin siya ng lalaki kung bakit hindi niya napapansin na may balak ang kanyang asawa. Sa katunayan ay matagal na raw itong plano, ngunit noon lamang na isagawa. Sinubukang isipin ni Noela ang mga nangyari sa nakaraang buwan. Ngunit wala siyang natatandaan na may ginawa siyang hindi maganda sa kanyang asawa dahil mahal na mahal niya ito. Habang kausap niya ang lalaki ay nakaramdam siya ng kaunting pag-asa na makakauwi pa siya ng ligtas. Makalipas nga ang 2 araw ay naroon pa rin sila sa abandonadong gusali. Inaantay ang perang ipinangako ni Kalala. Sa kabilang banda naman, dahil sa pangyayaring naganap ay nagtaka ang kanyang kapatid. Dahil nang pumunta siya sa hotel ay wala si Noela doon. Imposible namang nakaalis na ito ng bansa dahil naroon pa ang kanyang mga gamit. Dahil sa pag-aalala kaya tinawagan nito si Kalala. Humingi siya ng $545 rito upang magpaimbestiga sa mga pulis. Kaagad naman ito nagpadala ng pera. Habang kausap niya ito ay parang wala itong kaalam-alam at alalang-alala sa kaniyang asawa. Subalit ang palabas ni Kalala ay malapit ng magwakas dahil matapos ang 2 araw ni Noela kasama ang mga lalaking dumukot sa kanya ay pinakawalan na siya ng mga ito. Sinabi ng lalaki kay Noela na maswerte siya dahil hindi sila ganoong klase ng tao.
Ngunit kailangan niya pa rin mag-ingat dahil desidido si Kalala na mawala siya. Bukod pa roon ay baka mayroon pang napag-utusan si Kalala bukod sa kanila. Binigyan nila ng 80 oras si Noela para lisanin ang nasabing bansa. Iniwan nila ito sa gilid ng kalsada kung saan walang katao-tao. Iniabot rin ng lalaki ang isang memory card na naglalaman ng mga ebidensya. Maging ang resibo ng pera na ipinadala ni Kalala ay ibinigay rin ito bago tuluyang umalis. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Noela. Kaagad siyang umisip ng plano kung paano siya makakapaghiganti sa kanyang asawa. Tinawagan niya ang taong mapagkakatiwalaan niya. At ito nga ay ang pastor sa simbahan ng Australia. Ikinuwento niya rito ang mga pangyayari. Noong una ay hindi ito makapaniwala. Pero sa huli, tinulungan siya nitong makabalik sa Australia nang hindi nakakahalata o naghihinala si Kalala. Si Kalala naman ay patuloy na ipinapaalam sa mga tao ang malungkot na balita. Ayon sa kanya ay nasawi si Noela dahil sa isang aksidente nung pumunta ito sa Burundi. Kung titingnan si Kalala ay mukhang kawawa at inosente ito. Marami ang nakikisimpatya sa kanya. Nagbigay rin ang mga ito ng pera bilang tulong. Akala ni Kalala ay tagumpay na siya sa kanyang palabas. Subalit noong February 22, 2015 ay ligtas nang nakabalik sa Australia si Noela. Sa pagkakataong ito ay naging mas maingat na siya. Nabalitaan niya na mayroong peking libing na magaganap at lahat ito ay plano ni Kalala. Sa araw ng libing bandang 7:00 ng gabi, habang nakaupo si Noela sa loob ng sasakyan malapit sa kanilang bahay ay natatanaw niya si Kalala habang isa-isang hinahatid palabas ang mga nakiramay. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Nang makaalis na ang huling bisita ay naiwang mag-isa si Kalala. At doon nga ay marahan siyang naglakad papalapit rito. Kahit nasa dilim ay kitang-kita niya ang reaksyon ng kanyang asawa. Gulat na gulat ito at para bang takot na takot. Tahimik lamang siyang naglalakad papalapit rito. Naririnig niya ang mga bulong ni Kalala sa sobrang takot. Marahil ay inaakala niyang minumulto siya ng kanyang asawa. Nang tuluyan ng makalapit si Noela ay unti-unting iniangat ni Kalala ang kanyang kamay at hinawakan nito ang balikat ng babaeng nasa kanyang harapan. Napatalon siya sa gulat nang mahawakan niya ito. Doon ay napagtanto niya na hindi ito isang multo o imahinasyon dahil buhay si Noela. Kaagad siyang napahagulgol ng iyak. Napaluhod rin ito at panay ang hingi ng kapatawaran, subalit hindi na siya magawang patawarin pa ni Noela. Maraming beses niyang pinalampas ang pananakit nito. Lagi niyang iniisip na baka nagagawa ito ni Kalala dahil sa trauma noong nasawi ang kanyang dating asawa at anak. Minahal at tinanggap niya ito ng buong buo, ngunit dahil sa kanyang ginawa ay naubos na ang pagmamahal at pangunawa ni Noela. Tinawag niya ang mga pulis na kanina pa naghihintay ng kanyang senyas. Lumapit ang mga ito para arestuhin si Kalala, subalit hindi sapat ang ebidensyang nalikom niya upang tuluyan itong mabilanggo. Tinuruan siya ng mga pulis kung ano ang dapat niyang gawin para mapaamin si Kalala. At sinunod naman niya ito. Tinawagan niya si Kalala at habang kausap niya ito ay panay ang hingi nito ng tawad. At inamin nito ang nagawa niyang kasalanan. Wala siyang kaalam-alam na recorded pala ang tawag na iyon. Sinabi niya na dahil sa sobrang pagmamahal at takot niya na iwanan o ipagpalit siya ni Noela sa iba kaya niya yun nagawa. Marahil ay pinangunahan raw siya ng selos. Ngunit kahit ano pa ang sabihin nito ay sarado na ang isipan ni Noela at wala itong balak na makinig pa sa mga sasabihin niya. Noong tanungin siya ng mga pulis ay panay ang tanggi nito. Ayon sa kanya ay hindi niya raw iyon magagawa, napagbintangan lang daw siya. Ipinarinig ng mga pulis kay Kalala ang sarili niyang boses, kung saan inamin niya ang kanyang kasalanan. Habang naririnig niya ito ay patuloy lamang sa pagtulo ang kanyang mga luha. Marahil ay alam niya na siguradong sa kulungan na ang bagsak niya. Disyembre ng parehong taon ay nahatulan si Kalala ng 9 na taong pagkakabilanggo.
Dahil sa mga nangyari ay nahirapang makabalik sa normal niyang buhay si Noela. Tuwing gabi ay lagi niyang naririnig ang boses ng kanyang asawa. Ang mga boses na naririnig niya nang dukutin siya ng mga armadong kalalakihan. Alam niya na darating rin ang panahon na makakalimutan niya ang pangyayaring iyon. Mula nang mahatulan si Kalala ay may mga nagsasabing napakabait nito at imposible raw na magawa niya ang ganoong klase ng bagay. Pero para kay Noela ay tama ang kanyang naging desisyon. Kailangan niya maging mas matatag dahil mayroon siyang 8 anak na dapat itaguyod at hindi niya ito magagawa kung iisipin niya ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.